ang global superpower na United States of America ay kinaharapan ngayon ang isang napakalaking setback dahil ang mga bansa sa buong mundo ay nagpo-pushback at tumatanggi sa pagdodominate ng Amerika bilang leader ng global trade. Na kahit na nagkakaroon ng debt ceiling crisis ngayon ang bansang Amerika at ang issue ng de-dollarization sa buong mundo ay naglulong sa United States of America. At isang pangyayari ngayon, pati ang ASEAN countries, kabilang na dito ang Pilipinas, at diniditch na rin ang US dollar. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Nagkaroon nga mga kaibigan ng pagpupulong. Nito lamang ang ASEAN Summit at 10 sa mga ASEAN countries ay nagkaisa para suportahan ang de-dollarization ng buong mundo. Dahil plano ng halos lahat ng mga bansa na i-ditch na o i-dump na ang US dollar bilang pangunahin na matibay na currency sa buong mundo. At pinapalitan na ito ng mas tangible na mga produkto katulad na lamang ng ginto at iba pang mga natural resources. Kabilang na nga rin dito mga kaibigan ang bansang Pilipinas. Ika pa dito, the members of the ASEAN have agreed to promote their native currencies for cross-border transactions. Katulad na lamang ng Pilipinas na tayo ay nagpapasalamat dahil lumalakas ang ating currency at kapansin-pansin na umaangat ang ating GDP at ang economy natin mga kaibigan, ang fastest growing economy sa Southeast Asia. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay dahil sa leadership ng ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At nakautang pa ang bansang Amerika sa ating bansa na ito ay ating kinontent nung nakaraang linggo. Ika pa dito, ang 10 countries na ito mga kaibigan ng ASEAN ay i-reduce nila ang mga settling payments nila sa US dollar. Kabilang na dito mga kaibigan, ang mga country na magdiditch ng US dollar ay ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore at ang ating bansa, ang Pilipinas. Gayun din, kabilang dito ang Thailand at Vietnam. Ang goal ng de-dollarization ay para ma-strengthen ang bilateral at multilateral payment activities maliban sa BRICS countries. Ang ASEAN nation ngayon mga kaibigan ay lumilihis na at lumalayo na sa mga transaksyon na gamit ang US dollar. Dahil mapapansin natin mga kaibigan, napansin din kasi ng mga ASEAN countries na napakalaki ng role ng US dollar bilang pagsasanksyon ng United States of America sa isang bansa na hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng bansang Amerika. At para makaiwas sa mga sanksyon na ito at para mas umunlad ang mga bansa sa ASEAN ay lumalayo na sila sa mga transaksyon na may kinalaman sa US dollar. At ito ang isang burden na naman ni President Joe Biden dahil pinaparusahan na mga kaibigan ang bansang Amerika sa kanyang mga kasalanan dahil pinapairal mga kaibigan dito na istrikto at draconan measures para kontrolin hindi lamang ang mga citizen ng Amerika kundi pati na rin ang buong mundo. Ngunit ito ang good news mga kaibigan. Mga Gawa 3 verse 6. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, lumakad ka. Mga kaibigan, wala man tayong pilak o naghihirap man tayo sa pananalapi, ngunit meron ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, ay panatag tayo sapagkat nasa atin ang tunay na kayamanan, ang nagbibigay ng karangyaan sa lahat ng mga tao, ang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan sa buong mundo at may kapangyarihan na magbigay ng tunay na kaligayahan sa ating buhay.
ay kasama natin. Kaya naman kaibigan, panatilihin natin na manahan ang ating Panginoong Hesukristo sa ating puso mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, salamat Panginoon at pinupuri po namin kayo sapagkat kayo po Panginoon ang tunay na kayamanan. Ang kayamanan na ang aming Panginoong Hesukristo ang siyang tumubos sa aming pagkakasala ay sapat na ito upang kami Panginoon ay magkaroon ng kaligayahan sa mundo ito at may pagpatuloy po namin na mamuhay sang-ayon sa inyong kagustuhan. At kahit na makaranas kami ng kahirapan Panginoon, hindi kami mangangamba sapagkat naniniwala kami na kasama po namin ang tunay na kayamanan na walang iba kundi ang aming Panginoon Hesukristo. Manahan nawa Panginoon ang inyong banal na Espiritu sa aming pagkatao at pumasok at mamuhay ang aming Panginoong Hesukristo sa aming pag-iisip at sa aming puso mula ngayon at magpakailanpaman. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.